Sa gitna ng mundong humahangad ng yaman at kapangyarihan, may mga lalaking piniling maging hubad sa lahat ng karangyaan. Suot ang kanilang kulay lupang abito at tinalian ng lubid na may 3 buhol, tinatahak nila ang landas ng kapayapaan at kababaang loob. Hindi sila naghahanap ng atensyon, kundi ang pagkakataong maging instrumento ng kapayapaan. Kilalanin natin ang mga alagad ni San Francisco, ang mga kapatid natin naghahanap ng tunay na kayamanan sa gitna ng kahirapan. Ito po si Father Noel Istana, kasama ko si Teacher Pam, samahan niyo kami sa isa na namang segment ng Hello Father Monday edition ng Commission on Vocations. Sa katahimikan ng puso't isipan, may tinig na marahang bumubulong sa akin. Halika't sumunod, huwag kang mangamba sa landas na iyong inilaan. Sa bawat hakbang, may liwanag mong dala. Pag-ibig mo'y gabay sa gitna ng dilim. Sa pagtawag mo, ako'y magtitiwala. Buhay ko'y sa'yo'y aalay. Narito ako, Panginoon, handang tumugon sa tawag mong wagas. Buong puso't kaluluwa sa paglilingkod, ikaw ang tanglaw sa bokasyong alay. Ikaw ang buhay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Napakapalad po natin ngayon at mabiyaya ang gabing ito dahil po sa binigyan naman tayo ng isang napakabuti at napakabanal at syempre isang bagong interviewee, no? Isa pong Franciscano. At ngayong gabi po ay nandito po tayo upang siya po ay tanungin natin tungkol sa kanyang bokasyon at ang kanyang karisma at ano ang mga bagay na tungkol sa kay San Francisco. Okay? So bagong episode po ito, ipang-apat po na episode natin sa Hello Father Monday edition. Yes po, welcome po sa sakuyan na programa, no? Ang Hello Father Monday edition ng Commission on Vocations. So nakikita niyo po, kasama namin ang sabi nga ni Father Noel, bisita namin ngayon. Isang bukasyon na naman po ang ating kakabanayamin, alamin, no? Para kahit paano po mabigyan kayo ng mga options, different options, Father, kasi sabi nga Father Noel, 4th episode na po ito, ng special edition ng ating Hello Father Monday edition ng Commission on Vocations. So sa muli po, si Teacher pa makakasama nyo at si Father Noel, hello! At sa puntong ito, bigyan natin ng pagkakataon na makilala at magpakilala, no, ang ating bisita. Father? Hello po, magandang gabi po sa inyo. Ako po si Father Krister Keith Manaig, OFM, or just Father Keith. Ako po ang parish priest ng St. Francis of Assisi Parish Shrine dito sa Donsol, Sorsogon, at ako po ay taga Bayumbong, Nueva Vizcaya. Wow. Nueva Vizcaya. Opo. So, alam niyo na po na dahil sa taga Nueva Vizcaya siya, magtatagalog muna po tayo. Tagalan. Wikang Filipino po na gagamitin natin. Okay. Actually, naging interesado ang buong diocese dahil ngayon di ba po ay ano ba yung ni San Francisco? Tinalaga po ngayon ni Pope Leo XIV ang buong taon ng 2026 hanggang 2027 as Franciscan Jubilee Year. Franciscan Jubilee Year. Kaya noong Tuesday, nakaraang Tuesday,
binigyan kami ng recollection ni Father Keith. Oo, Buong sa mga clergy. pare. Thank you, Father Keith. Nakita kita sa pictures, nag-post sa spirit effort, pero mas gwapo pa rin sa personal. Walang halong biro ko yun. Father. Anyway, bumiyahe po yung team namin from Sorsogon papunta dito upang samahan siya, na ipakita sa amin at ipakilala ang bukasyon ng buhay ng isang Franciscano. Anyway, Father Keith, just to formally open the program, matanong ko lang po, ano yung pagkakaiba po ng buhay Franciscano po sa ibang religious congregations? Sa amin bilang mga Franciscano, ang isang rule lang naman po naming profess is to live according to the pattern of the Holy Gospel. Ito lang yung laging sinasabi ni St. Francis, maski nung siya ay buhay pa, that he wanted to follow or to live according to the pattern of the Holy Gospel and to bring peace to the world. So it's the same with other religious congregation na we follow the gospel, pero ito lamang ay ang difference lang is si St. Francis yung aming inspirasyon sa pagsunod nito, yung radical na pagsunod sa ebanghelyo to the point na maging parang alter Christus. Kasi si St. Francis, kung babalikan natin yung history niya, isa siya yung pinakauna na recorded na may stigmata, meaning he became the other Christ because of his following of the gospel. So bilang Franciscano, ganun din, yung radical na pagsunod. Talagang totally, kaya nga kilala ang mga Franciscano sa pagiging simple, pagiging dukha, talagang lahat, nothing of our own. Kaya pagdating sa pagsunod na ebanghelyo, there's nothing that hinders us to follow the gospel. Just like how St. Francis did nung buhay pa siya. Kaya naman, iba, Father, kanina, yung dinaanan nyo. Dinaanan nyo kanina para lang may celebrate ng sacrament of marriage. Talagang buwis buhay. Para sa akin po yun, ha. Oo, sumama kasi po kami sa kanya doon sa, may kinasal po siya sa isang barangay. Tama Yeah, po, barangay Pawala. Barangay Pawala. So siguro sa mga nakikinig na mga seminarians natin na once na-assign dito, makaka-relate ko, ganun pala ka, Pero it's interesting naman, nakakabilib lang na parang wala kayong kapaguran. Siguro dahil bata pa. I'm just nearing 2 years of my priesthood in the ministry. Wow. And at the same time, siguro it's part and parcel ng aking ministry sa personal na vision sa ministry, that to be always available sa kahit ano. Kasi ayun nga, na sa ngayon, dahil yung aking parokya ay 23 barangays, Wow. and kapag kailangan kong hatiin yung sarili ko in 23 in 1 month. Nahati naman po yung sarili. Chop na. Kasi syempre, in a day, I have average of 5 to 6 schedules. Wow. For Pero a day. yun nga, no? Mag-isa ka lang. Oo, mag-isa. Mag-isa po ako na pare. May kasama po akong diocesan na deacon, katuwang na deacon si Reverend Vince, at meron din po akong katuwang na isang deacon din na friar, Franciscan na friar. So bali, 2 deacon ngayon, tsaka isang pare. Pero for the previous year, nag-aaral kasi nasa pre-diaconal kasi dati yung kasama ko. So for now, 2 ng deacon, tapos akong isang pare. Follow up lang dun sa katanungan kay Father, kasi tinatanong natin kung ano ang difference, ang kaibahan ng karisma ng Franciscano sa ibang mga relihiyoso. Maganda kasing tanungin, di ba sabi niyo kanina, radikal ang pagsunod kay Kristo at saka yung pagiging peacemaker. Yeah. Yun din ang issue ngayon sa buong mundo, no, yung kapayapaan. At dahil ano kaya ang pwedeng matutunan natin kay San Francisco tungkol sa ganitong para naman, no, baka marinig ng ating mga best friends. Kasi di ba, may kanta,
mga kantay mo, Father. Babagyo. May 20s Of your peace. Yes, Oo, kay Nino yun, kay St. Francis. St. Francis. Oo, kay Prayer of St. yun. Francis. Yes. Prayer of St. Francis. Attributed sa Sige, kanya. Pans, ano kaya Oo. ang pwedeng na-contribute ng mga Franciscans ngayon sa mundo? Una, syempre, yung simplicity ng buhay, yung detachment sa material things, Mhm. everything. And second, yung dialogue. Kasi si St. Francis ay sa lahat ng kanyang pinuntahan, lahat ng kanyang naging nakasalamuha, he was able to enter into dialogue. Maski sa mga hayop, maski sa mga plants and everything, kaya nga yung Laudato Si, he was able to enter into that dialogue para magkaroon ng kapayapaan na without violence. Kaya kung sa history pa rin ni St. Francis, he was able to go to the Sultan sa Egypt nung panahon ng kasagsagan ng yung Holy War to Jerusalem. He was able to go to the Sultan and be friends with the Sultan. Pero syempre yung mga ibang Kristiyano doon talagang nakikipag-away. Ayan. But he was able to establish a dialogue doon. Tapos meron pang isang kwento, yung Wolf of Gubbio, na he was able to tame the Wolf of Gubbio. Yung kwento na yung wolf na yon ay kinakain yung mga tao sa isang village, and then here comes St. Francis and was able to dialogue with the wolf. Na-tame niya yung wolf, and then yun nga, yung away din ng Bishop ng Assisi tsaka Mayor ng Assisi, kinanta lang niya yung Laudato Si na Canticle of Creatures, and then nagkabati ang Mayor and the Bishop ng Assisi. Kay Nino. Siguro sa mga nag-aaway na mag-asawa, antayin niyo yun. Maganda yun. Kasi para sa kanya is yung pag-alis ng sarili in order to enter into the other person. Yes. Kaya famous si San Francisco sa Brother Sun, Brother Moon, kasi Sister Moon. kahit yung mga Sister Moon, yung anong tawag doon? Yung brotherhood with nature. Yung huling sinulat ni Pope Francis, yung Fratelli Tutti. Everybody is a brother and a sister. Father, na-curious na ako bigla. Kasi in every image ni St. Francis, especially dun sa monastery, sa St. Francis and Four Clares. Four Clares. Ang image niya doon ay may aso. Ano yung significant? Aso. May aso Depende kung anong klaseng aso. Baka yun yung Wolf of Gubbio, or pwede rin yun yung yung aso is the symbolism of yung Life, animals. Yung ano niyo, Father? Anong tawag niya? Garb. Ito, Franciscan habit. Franciscan Franciscan habit. May connection ba yan? Significance? Oo, sa ano niyo, sa charisma. In his time, kay Saint Brown, tapos yung conventual is gray. Yeah, gray. Oo. Ito ay garb ng mga peasants during Francis' time. So Tama. ito yung sinuot niya kasi nga, di ba, kung matatandaan niyo yung kwento sa buhay ni St. Francis, tinanggal niya yung damit niya. Naghubad siya sa harap ng obispo, lahat ng tao, ibinalik niya sa tatay niya yung kayamanan niya kasama yung damit. And then yung garb ng peasants during that time, yun yung kanyang sinuot. And this time as it evolves, naging brown na ganito. At the same time, kung titignan niyo yung pattern, is a pattern of the cross. Kasi yung Tau cross, yung letter T na cross, it is a reminder that Franciscan order is a penitent order. Penitent. Kasi laging penance ang buhay ng pagiging Franciscano. Para makita nila. Kailan mo ginagawa? Kapag mainit, umuulan, Okay. at saka kapag nakahiga na sa kabaong ng ganyan. Talaga? Yeah. Kapag namatay ang Hindi, isang penitence kasi, yung bang sign of din yan, yung pag, di ba? Talukbong ng abo, o kaya nung ganun. Plus, dahil Kung nga, namamatay ang isang napatay sa friar, nakasarado ito. Kapag nakahiga sa kabaong, nakasarado. Plus, practical things, kasi nga, dahil na mendicant order din kami, kapag namamalimos, paglagyan ng Parang mas maganda yun.
Diba ba? Diba, pag may limos, gaganon din. Nakaisip ako niya na. Mukhang magsusuot din ako dyan. Pero yung ano pa, yung sabi mo isa, colored gray. Yeah, yung conventual. Conventual, Kasi may sa Franciscan order, sa first order, tatlo po kasi ang first order. OFM, kami, and then conventuals, yung naka-gray, and then yung capuchin, yung diretso. Yeah, kapag Yung hindi hiwalay ang capuch. Yung conventual at saka OFM ay halos magkasabay yan. Panahon pa ni St. Francis meron na yan. Conventual from the word convent, sila yung nanatili sa convent. And then kami, observance, yung talagang nasa Missionary. nasa labas ng Field. convent. Nasa field. And then yung capuchin naman is more on renewal during the time ng Reformation. Reform movement sila. Okay. So, Medyo malawak. malawak yan. Pero Father, Ang ano history. na ako na-curious. Katulad nung palagi mong tinatanong sa mga na-interview ko na-interview namin na mga congregations. Mhm. Sa, of all the congregations in the world, why Franciscan? Why Franciscan? Siguro dahil nung bata ako, ang mga madre na kasama namin sa eskwelahan ay mga Franciscan. And the part ng studies namin parati is about St. Francis. Actually, before ako naging Franciscan, pumasok muna ako sa isang congregation, missionary congregation, Belgian, Congregation of the Immaculate Heart of Mary. So doon ako nag-college sa Baguio City, Maryhurst Seminary. And then after 4 years, na pag-isip ko na parang hindi ako tinatawag doon kasi required na mag-mission abroad after studies. So I decided to go out and nag-work ako as a teacher. Ang pinagturuan kong lugar ay ang may-ari nun yung mga madre na kasamahan ko dati, yung nagturo sa amin din, mga SFICs, mga Franciscan Sisters of the Immaculate Conception sa Manila. And then after ko magturo, syempre laging kasama ang Franciscans. And then na-inspire din ako sa buhay nila. Plus yun nga, even kung babalikan ko yung vocation story ko, even before, lagi akong naku-curious sa habit na ito. Ayun. That's the initial, the habit. Halos parehas na talagang na-attract sa habit. Yeah. So, actually, sinasagot ko na para yung pangalawa namin. Talaga? Tungkol sa saan nagsimula ang bukasyon mo at Okay. ano yung bumihag sa Oo. iyong puso at nagtulak para yakapin ang buhay ng Franciscan. Actually, gusto ko maging pare since grade 2. Whenever they ask me anong gusto mo maging paglaki, sabi ko gusto ko magpare. Maybe because na-curious ako plus na-inspire ako sa buhay ng mga pare sa amin doon. To the point na grade 5, nag-start ako mag-sakristan hanggang sa lumaki, hanggang sa mag-high school, mag-exam ako, napunta ako sa CLCM, nagturo ako, lumabas ako, and then bumalik ulit ako sa seminary, pero sa Franciscans na. Yeah. Ang dahilan kung bakit ako nagsabi, Bumihag pa. yung bumihag sa Parang akin bagay dito, sa itsura mo yung bumihag. yung pagbihag, yung bumihag sa akin is yung buhay ni St. Francis regarding sa simplicity ng buhay. Plus yun nga, yung laging ability to gift oneself to others. Yung making yourself as a gift to others. Yun lagi. Katulad ng nangyari kay St. Francis. Akala ko na-indap ka din sa story ni St. Francis sa St. Clair. May part of, kasi syempre ang story naman nila talaga, if mapanood mo yung Brothers and Sisters mo na movie, plus yung talagang mabasa mo yung history, kasi sa novitiate namin, basahin mo talaga yung buhay nila, talagang mabibihag ka rin doon sa kung paano nila isinabuhay yung ebanghelyo during their time. Actually, doon ako na-attract sa story nila. Kaya, malapit din sa puso ko personally yung mga Franciscan. Kung mayroon akong sasabihin favorite among the saints. the religious and Franciscan, kaya yung mga anak ko, I see to it na may touch of Franciscan yung names nila. Oo, kasi, gusto ko yung story ni St. Francis at ni St. Clair. Yung, di ba, alam niyo na yung so hindi na natin pag-uusapan siya. Anyway, Father, sa nakita kasi namin yung yung pamumuhay, yung klase ng pamumuhay
ano yung usual na ginagawa niyo po dito? Halimbawa, ikaw, since sa solo ka, ano yung usual na ginagawa niyo? Kasi, na-amaze na ako nang sinabi ko, kasi di ba galing ka ngayon sa misa, galing kasi si Father sa kasal. Tapos, sunod na interview and all, sabi ko, wala kayong siesta. Oo, sabi niya, depende. Pagka, sabi ni Father kanina, depende na pagka meron. Pero kung wala, di wala, gabi na. So, the giving of yourself freely, no? Na parang, kung walang, hindi kailangan magpahinga, hindi magpapahinga. And then, I also learned from friends, seminarian friends, na pag dito ka na-assign, talagang yung mga barangay na pupuntahan mo, mga, liblib. Liblib na Talagang, lugar. babangka, Yeah. yung mga pathways, oh my God, I will never forget the experience, my God, ka best friend. Yung sasakay ka ng habal-habal, kung hindi ka sasakay, good luck sa lalakarin mo talaga. Pero, it links me to realize na talagang yung mission nyo, yung pagsasabuhay talaga, hindi siya biro, talagang ibibigay mo talaga yung sarili mo sa pagmamahal mo sa Diyos at sa mission na ginagawa mo. Yung may binanggit ka kasi sa akin, Father, kanina sa amin, Father, na dalawa yung deacons. May pagkakaiba po ba yung deacons ng diocese? Yung diocesan deacons, tsaka yung deacons sa inyo? In terms of ministry as an ordained person, similar lang sila. Parehas. Ang difference lang is yung isa ay may vows. Yung vow of poverty, chastity, obedience. Part ng member ng Franciscan order. And then yung sa isa naman is diocesan deacon. Yeah. May spirituality. By spirituality, different. Pero yung in terms of ministry is the same as ordained As a person. servant. So technically, talagang solo mo lahat ng misa. Yeah, and then katulong ko lang yung mga deacons mag-homily, mag-distribute ng communion, magbinyag sila, mag-form ng mga tao, or kapag hindi ko na mapuntahan, sila na yung nag-lead ng communion service. Katulad kanina kina Brother Reverend Vince. Di ba nagsabay kasi dapat may area, Opo. madaming activities ngayon, so sila na yung pumunta sa area, naglakad sila para bumisita sa mga barangay chapels and then mag-conduct ng prayer So service. every day na sabi mo kanina, Father, every day you have 5 to 6. 5 to 6 schedules or masses. Oo. Wow. Paano mo po siya nasa-survive? So, I mean, siguro na-inspire lang ako lagi sa gospel text na lagi kong gustong isabuhay. There's no greater love than this than to lay down one's life for one's friends. Kaya sabi ko, kung hindi ito pag-ibig, ano ito? Na lagi kung hindi ito pag-ibig, bakit ako maglalakad ng malayo? Kung hindi ito pag-ibig, bakit ako pupunta sa mga lugar na ito na hindi ko naman kaano-ano? Pwede naman nasulab na ako ng kumbento. Mukhang sa atin, pinuproblema natin yun. Sa kanya, wala eh. Hindi yan problema. Kasi Totoo yun, Father. Ako, pinakausap ko sila Tita Rica. Sabi ko kay Tita Rica, sorry dati kina Mark. Ano po makukuha natin sa ginagawa natin? To be honest, kasi imagine talagang nagbilad kami sa araw, sumama talaga kami kay Father, doon sa, oh my God, basta nakikita nyo na lang later, nakikita nyo yung dinaanan namin. So sabi ko talaga, ano yung makukuha natin sa ginagawa natin? So pwede naman natin siyang imbitahan na lang sa boat. Kami tayo pupunta dito, makikisalamuha, kami tayo sasama sa kanya. Ano makukuha natin dito? Nahilap lang sa sinabi ko. Oo, basta ko yun. Bakit nga ba? yun siguro ang kulang ngayon, Father. Especially, kahit hindi lang sa atin ng mga religious at mga pare, pati rin sa mga mag-asawa, pagka nagkulang na yung pag-ibig. Kasi many times wala namang problema. Kahit hindi ka kumain, kahit pagod ka, walang problema. Masaya ka. Kasi ang focus mo, hindi yung sarili. Hindi yung minamahal. Pero pag nawala na sa minamahal, sarili na, bakit ako? Magreklamo ka na. Naging selfish. Love. Sana lahat ng kapalian. Hindi, di ba kasi very inspiring. Siguro,
ang ganda lang noon. Hindi naman kailangan na maging Franciscano tayo lahat. Yeah. Diba? Para gayahin yung pinaniniwalaan, yung guiding principle ni Father. Sa gospel text yun kasi college pa lang ako. Nagtanong one time sa isang retreat, sabi, what would be your programmatic gospel text? And then na-in-love ako dun sa sinabi ni Jesus na there's no greater love than this than to lay down one's life for one's friends. So since then, hanggang ordination ko, yun ang nakalagay sa stampita ko and everything, up to now. And every day, yung meaning nun nag-evolve through my experience. Yung meaning nun mas nagiging buhay through what I am living here. Kaya... i-pray kita palagi. Kasama ko palagi sa prayers ko. Mas lalo lumalim yung ko sa Franciscano. Hindi, di ba? Kasi di ba yung kanta mo, Father Noel, walang kapalit. Father Noel, meron siyang paborito na, di ba? Yung ibibigay mo, yung service mo, yung sarili mo. Nag-retire na ako eh. Ibigay niyo yung sarili mo Retired na. sa pag-serve. Yeah. Wala siyang hinihing kapalit. Parang ganun din. Kinanta lang. Kinanta lang. Pero sige, Father, sa ano po, yung question ko ngayon is, sa modern times po, ano yung pinakamalaking hamon at kagalakan sa pagsasabuhay ng mga panata ng kahirapan, kalinisan, at pagsunod, or yung poverty, chastity and obedience, habang gumagalaw po sa loob ng isang secular na lipunan? Actually, siguro ang isa sa pinaka balakid is yung pagiging selfish. Tama. Kasi yung vow is to become selfless. Evangelical counsels. Yeah. We are called to be selfless. Poverty, hindi puro sa'yo. Chastity, authentic giving of oneself to others, na hindi ka nag-aangkin ng isang tao. Obedience, kinakalimutan mo yung sarili mo. Ngayon, sa mundo natin ngayon, ang gusto natin, akin. Ako ang bida, ako ang mataas, akin lahat. Pag ganon. Ang vowed life, it's palabas. Yeah. Giving. Kapag daw iba na ang tinitingnan sa tinititigan, ay, magbabago na. Siyempre, pag iba na ang tinitingnan mo, hindi na yung bang mo, hindi yung ibang tao, ibang bagay, yung trabaho, yung pera, wala na. Talagang yung buhay niyo po ay napakasimple. Talagang anong tawag ng Father, they live with simplicity talaga. At isinasabuhay. Hindi ko alam kung pagtatawanan ako ng mga ka-besters natin, kung itatanong ko, napapagod ka po ba? Napapagod. Siyempre, nakakapagod ang ginagawa. And to the point na at times kapag may mga tao na hindi nag-respond sa kung ano yung ibinibigay mo sa kanila, nakakapagod talaga. Pero hindi kasi yun ang end goal eh. The end goal is to give oneself to others maski na nakakapagod. At the same time, ang rest is nasa Diyos na yun. Parang, kaya nga dito, morning, pagkagising may prayer, sa hapon, 6 o'clock may prayer pa rin, Liturgy of the Hours. Kung pagod na, diretso dito sa Blessed Sacrament, buksan mo lang yan for adoration. And kapag may nakikita ko mga tao na they feel the presence of God, parang yung pagod ko, yung inis ko and everything, nawawala. Kasi nga kapag halimbawa sa isang chapel, punta ko sa isang chapel, walang tao, ako pang magbe-bell and everything, unang reaction ko, magagalit ako. Pero pag unti-unti ko nakikita yung mga bata, yung mga matatanda na dumarating, nawawala na yung inis ko, sabi ko, welcome, punta kayo sa pasok. Ganon. Kasi kapagod, late sila and everything, pero yung eagerness nilang magsimba, eagerness na pupunta, maramdaman nila yung presence ng Diyos, yun na yun. Lahat ng pagod mawawala. Di ba, para hindi ma-burn out, ano yung ibang, ano yung exhaust mo, Father? Like yung iba, halimbawa, Father Noel, siya, for the biking For siya. the biking. Oo. So, bisikleta naman siya. Yung iba naman, makanta, yung iba, nagluluto. Ikaw, Father, curious lang po ako.
siguro Dami nagtuturo. kong curiosity. Tuturo. Nagtuturo. Pero trabaho pa rin yun. Pagod pa rin yun. Hindi, ngayon kasi sa umaga pari ako, sa hapon 5:30 to 8:30 nagtuturo ako sa Donsol Community College. Sure. Yeah. 9 units. 9 units. Oo. Kaya pa. Kaya sabi ko nagtuturo kasi pag nagtuturo ako, hindi ko iniisip ang parokya. Oo. Ang iniisip ko is yung parang naiiba yung aking mind, utak. Pag nagbakasyon kasi ako, halimbawa, lumabas ako, pumunta akong Legazpi and everything, iniisip ko, baka may pupunta sa Umbento, Oo. ganun pa rin. Hindi pa rin nakaka-relax kasi iniisip ko pa rin dito. Kaya, pag nagturo ako, iba ang iniisip ko. Ganon. Plus, yun nga, kapag kung kailangan ng rest, once a week, pupunta kami ng Legazpi as a community, nag-eat out or just a free day na walang ginagawa. Kailangan din naman kasi mag-rest talaga, totally. May day off ang buong diocese ng Tuesday, at kapag may dumating na patay and everything, hindi ko tinatanggihan yung pag may Pero patay na kasama po Tuesday. kayo technically doon Sa day off? Tuesday na Yeah, day off. kasama kami doon. But Oo kapag naman. Oo. kapag may dumating na halimbawa, Father, pwede ba kami magpamiso ng Tuesday sa Gadan, ganyan. Oo. Tinatanggap ko kasi ayokong tumanggi ng Gadan because of my experience when I was high school also. Yung namatay yung lola ko and then we need a simbahan na kung saan pwedeng magmisa. Mga simbahan is tinatanggihan kasi day off, kasi Oh my God. walang pare and everything. Kaya sabi ko, pag ako naging pare, I will never ask somebody na nagadanang na bumalik sila or wag na yan. Kaya, Ito na talaga. Okay na talaga tayo. Pero, believe din ako kay Father kasi yung pagtuturo niya pala ay hindi lang release, kundi talagang yun din ang way para maabot niya yung ibang ibang youth. kasi hindi lahat ng tao pumupunta sa simbahan eh. Mhm. Oo, yung pumupunta lang dito, yung lang naabot ng mga pare. Oo. Yung mga estudyante doon, Estudyante. hindi lahat Katoliko, hindi lahat Ecumenical Palasin. kami doon. May Oo. ibang religions and everything. Pero pag nagtuturo ako ng prophet o kaya ng ethics or ng kahit na ano doon na pinagtuturo sa akin, napasukan ko pa rin ng Values. Oo. plus yung sa spirituality natin as Catholics, at least part ng evangelization effort. At Kailangan nyo ng mga kabataan ngayon, Yeah. Father, yun na nawawala. Mhm. Yung integration, Yeah. tinatawag natin, nawawala. Oh. Father, kung halimbawa, ikaw ngayon, buong diocese or kahit alam ko maraming maaabot itong programa natin, ano yung mensahe mo or gusto mong sabihin, lalong-lalo sa mga kabataan, para naman at least ito kahit kagapalan promotion din po ito ng ng congregation. Oo. Sa mga kabataan ngayon, kaunti ang nagpapare, kaunti ang nagmamadre, kaunti ang pumapasok sa religious life, even sa diocesan life. Pero ang masasabi ko lang is maybe try to find where your heart will love. Parang saan mo gustong ialay yung buhay mo. Kasi kapag hindi mo mamahanap yung bagay na iyon, there's no meaning. Di ba ang Tagalog ng meaning ay kahulugan. Ang root word niya, hulog. So saan mo ihuhulog yung buhay mo? Kapag hindi mo alam kung saan ihuhulog yung buhay mo, nonsense or maging senseless ang buhay. Wow. Diba? Oo pa. Pero may na-realize tuloy ako, yung bang hindi lahat ng pagkahulog masama, no? Hindi. Minsan ang pagkahulog ay isang paraan para umibig. Yeah, maybe. Falling in love, di ba? Depende sa tao. Yeah. Pero ang ganda ng mensahe, Father. Sa mga, especially sa mga kabataan natin. Kasi ito, last na lang, Father. Paano ka nakapag-deserve na dito ka talaga? Aside from yung attraction mo, sa habit and all. Actually, yung bagay yun nakakatawa kasi nagsimba ako sa Our Lady of Manawag, 100 years ngayon ng canonical niya.
And then I prayed, kasi lagi kami pumupunta doon once a year with my family. Tapos nagdasal ako doon, sabi ko, saan ba ako papasok na congregation? Ano ba? Sabi ko. And then bigla na sabi ng pare sa homily, you will never go wrong if you always go right. Yang nasa right si St. Francis. Oh! Talagang ilinig ka talaga doon. Yeah. Diba? So, yun na, sabi ko, okay, ito na yun. So, I entered the Franciscan order because of that experience. And then, it was history. Kahit mahirap, kahit may mga struggles and crises na dumating. Wow. Yun nga, yung commitment na I wanted to follow the Lord through St. Francis. Kanina, Father, para ma-share lang natin, no? Kanina kasi after ng Mass, ng wedding, may pinuntahan kami kasi nag-interview sa isang Sa isang scholar. Yeah. Opo. Maganda itong marinig ng mga viewers natin at listeners natin sa radio na sa ngayon, meron na silang Meron kaming 50 50 na scholars. Wow. 1 year lang In po. 1 year. I became parish priest dito April 1 and then I began the program through the help ng Assisi Development Foundation Incorporated and General Secretariat for Franciscan Missions. So 20 beneficiaries from Assisi Foundation and then 30 from Franciscan Missions. Wow. So 50 lahat yon na tumatanggap ng educational subsidy na at least 30,000 a year, a school Kasama po year. talaga yun sa kumbaga sa pag-mission po. Sa programa na. Yeah, depende sa kung sino ang nasa lugar. I mean, sa akin, So that's your personal personal advocacy to Initiative. education initiative, pero syempre, it's a parish, within the parish. Or napakaganda kasi meron kayong mga connections sa mga NGO. Yeah, no? yun talaga yung pinilit kong magkaroon ng network so that I could reach sa mga the least, the last and the lost within the community. Kasi Yes. this is a poor parish. This area is a poor parish. Mas marami pa yung na-spend namin to go to the barrios than we receive. It's better to give than to receive, sabi ni St. Francis. And so, I need to augment. Kailangan kong dagdagan kung ano yung meron kami para sa mga programs. So, kumakatawa ako sa mga NGOs na kakilala, pinapakilala ko sa mga agencies to help us with these programs, to help the people. Sabi ko nga, milyonaryo kami pero hindi sa amin ang pera. sa mga tao, hindi sa amin. And hindi lang siya scholarship basta-basta kasi meron ding formation, catechetical formation sa mga bata, pati sa family nung scholar, yung sacrament of marriage, kinakasal namin yung magulang nila. Confirmation, kasama sila sa confirmation. First communion, kasama sila. Yeah. Even sa monthly na reformation nila. Plus, itong mga scholars, nagbibigay din sila ng time dito sa simbahan, sa parish. Sila rin yung aming mga young catechist din namin sila. Wow. Diba? Pupunta sila sa mga area, nagpe-prepare for first communion, for sacraments, to meaning ng misa and everything. So, katulong namin sila sa ministry ng evangelization. Nakakahanga lang, no? Na very inspiring yung ginagawa ni Father Keith and sana po hindi papagod yung puso mo. Patuloy pa rin. As long as in love. Mas patuloy ka pa rin pong ma-inlove sa ano ginagawa mo. Nakakabilib po, honestly. At sana po patuloy ka sa yung burning love mo na sa ginagawa mo. Sana hindi mapara. Mapawi. Mapara. And rest assured of our prayer. Thank you My very prayer much. personally, Yeah. nakakabilib yung ginagawa. Yeah, so if I will capture or isang caption, yung parang pagkabighani. Ganda, no? Kasi alam ni Father Keith na kung saan ang puso niya. Yung siguro ang kulang ngayon, minsan kasi ang daming humuhugot at nakaka-disturb sa atin. Alam nyo, one thing that I have learned from our interview sa'yo, Father Keith, yung sabi mo kanina, sa totoo lang, you will not go wrong when you choose the will of God. Parang ganun. So, I'm sure,
ang ating mga viewers ngayon, mga listeners at mga ka-best friends, no? Sana po we learn from Father Kate at marami pa tayong interviewin and sure sa susunod pa. Pero syempre, depende rin baka kasi ma-inspire din sila sa story natin. And hopefully, they will also find their heart sa kung saan ang tawag ng Diyos sa kanila. Pakinggan niyo lang po kung saan talaga masaya ang iyong puso. Minsan kasi minsan hindi natin naririnig yung sinisigaw. Yung puso natin kasi napakaingay ng kapaligiran natin. So, sabi nga ni Father Kim, pagka napapagod tayo, katulad na ginagawa niya, try to visit the Blessed Sacrament. Baka doon matulungan ka mag-discern kung paano I hope na-inspire po kayo, katulad naman po ng ako very inspired. I hope na-inspire katulad namin ni Father Noel, na-inspire kayo sa vocation story na binigay sa atin ni Father Kit, and of course, sa buhay ng isang Franciscano. Father Kit, salamat maraming. Thank you very much. Salamat, Father Kit. Isang karangalan at Thank you very much. Sana po pag inimbita kita, hindi ka magsisay no. Hindi naman po. Isip ko kung saan kita inimbitaan. But definitely kasi ang ganda na ma-i-share mo pa yan sa pangkalahatan. I'm sure marami pang programa tayo kay Father Kit kasi yung taon na to ay Jubilee for St. Francis. For St. Francis kasi 800 years ng kanyang kamatayan. And ang nagtalaga ang Santo Papa ng Pilgrim Church where you can avail plenary indulgence. And dito sa aming parokya, dahil kami po ay Franciscano at St. Francis, Diocesan Shrine ng St. Francis dito sa amin, ay meron pong plenary indulgence dito. So, ano yung mga requirement, Father? Ang requirement, you visit the church, tapos mag-ako ka muna ng banal na komunyon, tapos magkumpisal, and then you pray the credo, and then you pray for the intentions of the Holy Father. Yun po yung conditions. Mapapawi na, mawawala na ang yung paghihirap dito sa Nailupa. Hindi ka na pupunta sa purgatorio. May plenary indulgence, wala na purgatorio. Any last message po, Father? Yun ang aking dasal at panalangin para po sa inyo mga best friends. You find where your heart will grow and you are able to offer your life to others para naman magkaroon ng sense at meaning ang ating buhay. At the same time, magawa natin ang kalooban ng Diyos. Katulad ng ginawa ni St. Francis of Assisi. He was able to give his heart to following the gospel. Kaya ayun, he was able to do the will of God sa buhay niya. Okay. Thank you very much. And of course, always remember, brothers, mga ka-best friends and sisters, na kung saan ang tawag mo, nandun ang tahanan mo. Thank you. Bye-bye. Sa muli po, mga ka-best friends, ang pagiging Franciscano ay hindi natatapos sa pagsuot ng abito o pagbigkas ng mga panata katulad ng poverty, chastity o kaya obedience. Ito ay pang-araw-araw na pagpili, Pipiliin mo talaga si Lord at maging payak sa gitna ng karangyaan at maging instrumento ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, So marahil hindi lahat tayo ay tinatawag sa ganitong uri ng buhay, pero lahat tayo ay tinatawag na magmahal sa ating kapwa at kalikasan. Opo, at sa huli, ang tanong ay nananatili. Paano tayo magiging instrumento ng kabutihan sa ating sariling paraan? Sa muli po, ako si Teacher Pam. Father Noel. At dito po ang Hello Father. Mission on Vocation, si Monday Edition. Hi everyone! Sa katahimikan ng puso't isipan, may tinig na marahang bumubulong sa akin. Halika't sumunod, huwag kang mangamba sa landas na iyong inilaan. Hakbang, may liwanag mong dala. Pag-ibig mo'y gabay sa gitna ng dilim. Sa pagtawag mo, ako'y magtitiwala. Buhay ko
kasinda? Sige na! Kuya man! Abot ang kasinda? Sige na! Sa hirap man o ginhawa, ikaw ang sandigan. Pag-ibig mo'y sapat sa bawat pangarap. Sa bawat oo ko, ikaw ang dahilan. Sa iyo ang lahat ng aking Na buka. pagpili. Pangalan ng mga bata hindi. Mali, kulang. Sa ako yan kunagay.